Ang iniiyak ko, yung mga Kristiyano, yung mga sinasabing sundalo ng Diyos, nasaan kayo? Nasaan kayo, mga Kristiyano? Bakit pinababayaan natin ang bansa natin na magkagaganyan? Hindi kami bulag na nagbubulag-bulagan. Hindi kami pingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Medyo alam ko ngayon, nagulat kayo ano? Ako rin nagulat din. Nagulat din ako sa itsura ko dahil kung mapapansin nyo sa mga previous na videos ko, wala ako talaga buhok. Medyo kinakapos na tayo ng buhok. Pero napilitan pa ako magpatubo ng buhok. Ipaliwanag ko lang muna bago tayo magtuloy ng ating pag-uusap-usap, no? Dahil dito sa Middle East, lalo na dito sa Saudi Arabia, dalawang klase ang rito, may tag-init at may taglamig. So sa dalawang yan, so kailangan mo merong ano sa ulo. May karoon ka ng buhok, kaya mapapansin mo yung mga OFW dito, mahahaba yung mga buhok ng mga lalaki kasi parang ginagawa namin ito talukbong sa aming ulo dahil kung ikaw kalbo dito sa Middle East, ang init papasok sa ulo at saka yung lamig masakit sa ulo. So yun yung reason kaya di ko man gusto yung buhok na itsura ko kasi kalbo na ako. Kailangan. So I hope maintindihan niyo ako. But anyway, hindi yan po ang ating sadya ngayon dito kaya nag-upload ako ng video. Actually, matagal-tagal na rin ako na hindi nag-upload ng video kasi alam niyo yung nangyayari ngayon sa ating sa ating bansa. Yung napanood natin sa social media, sa mga balita ay napaka-toxic na po. So iniwasan ko na po, dumating sa punto na parang nagsawa na rin ako sa kasusunod dahil hindi na maganda yung nadudulot sa atin kasi karamihan na puro na mga fake news. So hindi na natin ma-identify ang totoong balita at ang peking balita dahil nadideceive na po tayo. But ang pinaka-summarize nito mga kaibigan, kaya ako nag-upload ng video na ito is gusto ko lang po i-share sa inyo yung aking personal na kaalaman patungkol sa pag-aanalisa sa sitwasyon. Dahil alam ko dyan sa Pilipinas ngayon mga kababayan, masakit man, papanoorin, nakakaiyak. Yung mga nangyaring kalamidad, lindol, bagyo, umiiyak ako pag nanonood ako. Pero ang totoo niyan mga kaibigan, kailangan po natin na intindihin kung ano talaga ang mensahe ng Panginoon. Dahil mga kaibigan, wag po tayo magyabang. Wala po tayo dapat ipagmayabang sa Panginoon. Ngayon po mga kaibigan, nakikipag-usap ako sa inyo, hindi bilang isang vlogger o bilang isang partidista o namamartido. Kalimutan muna natin ang kakampi-kampi. Kailangan natin ngayon mag-usap bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino at bilang isang Kristiyano na walang pinapanigan. Dahil mga kaibigan, aminin natin sa hindi, kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa Panginoon. Ang nangyayari yan, medyo ano na tayo, natataranta, no? Pero may mensahe ang Panginoon na gustong iparating sa atin. Lahat na ginagawa ng Panginoon ay mayroon munang ginagamit na tao para parating ang mensahe at bago niya gawin yun. At itong nangyayari na to ay mayroon na po mga taong nagsasabi, hindi po yung mga manghuhula na katulad kina Rody Baldwin, ha? Ito ay mga prophet o mga sinugo ng Panginoon. Kasi ang mga nangyayari sa atin ngayon, mga kababayan, pag pinag-uusapan natin ang Diyos, parang sa atin weirdo or parang corny. Pero we cannot deny the fact na yan ang pinaka-importante nating pag-usapan. Sabi nga ako bilang isang safety professional, hinahanap dapat ang pag-aano ng problema, hinahanap yung root cause. Ang root cause po nito ay babalik po tayo doon sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi na po natutuwa. Pero bago ang lahat mga kababayan, hayaan nyo muna akong
panoorin nyo po itong video na ito at makadagdag kaalaman sa inyo, spiritual, at ma-open ang inyong isipan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Panoorin nyo po muna itong video na ito at saka po tayo magtutuloy-tuloy ng pag-uusap. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 points. But I saw a strong earthquake from 8. 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. Lord, tama na Lord! Urgent prophecy for the people of the Philippines. 25th October 2025, moving into November, December, January, February, March, until the end of 2026. This prophetic message is for you to pay attention to. There is a doomsday that is coming to the Philippines, and this doomsday is gonna be so dangerous. It's gonna be a natural disaster that the Philippines have never encountered before in their future, in their life, in their past. And so the Philippines needs to be careful of this doomsday that is coming. There's a doomsday coming. This is a warning to all the people of the Philippines. Now they're gonna ask me, where is the doomsday gonna happen? God has not revealed a specific place because He wants the Philippines totally to repent. But there is a doomsday coming in the nation of the Philippines, whereby a typhoon and a hurricane together are gonna ravage many places, and they're gonna cover buildings, cover homes, and many people are gonna be dead and buried underwater. It's gonna be a doomsday. Many people will be buried underwater during that time. It's gonna be a disaster as it has never been before in the nation of the Philippines. And so this flooding plus hurricane plus typhoon is gonna be so tough. It's gonna come from many sides and just fill many cities and just cover many cities, cover many places, and then just bury them underwater. God says the Philippines should repent. The Philippines should repent. The Philippines should repent. Prepare for this doomsday. There is a doomsday coming to the Philippines, and it's the day of the great disaster. So those of you in the Philippines, prepare, and repent. And God says the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. It is what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry, and they will experience calmness. God says the Philippines should repent. And God wants the nation of the Philippines to repent from all of their idols, repent from all of their corruption, repent from all of their witchcraft and psychics, and all those magics, tarot cards, zodiac signs, to repent from false Christianity and to turn to true Christianity in Jesus Christ alone. Majority of your government is controlled by the Illuminati, is controlled by Satan. The pyramid. The symbol is even on your flag. Majority of the Filipino government are working with Satan. And that is why they care less about what is happening in the Philippines.
but God is gonna remove them. Mark my words. From now, October 2025 to June 2026, you will see a lot of things happening in the Philippines. Number one, protest. We're gonna protest against the government. I'm seeing that happening. And then the next thing I'm seeing leaders resigning in the Philippines. The Philippines is a good country, but the Philippines has bad leaders. Bad leaders. Okay, mga kababayan ko, yung napanood natin na video clip ay isa po yan na prophecy ng isang pastor. Isa siyang Cameroonian pastor. Bali, located ito, ang location niya Central Africa. Bali, itong si pastor, ang pangalan niya po ay si Pastor Perez Andy. Ngayon ay naging isang street preacher sa United States. Meron po siyang prophetic gift na galing sa Panginoon. Dahil alam niyo mga kaibigan, kung may yung mga totoong mananampalataya sa Panginoon ay iniwala sila kay Rudy Baldwin. Pero tayong mga totoong Kristiyano, ito po yung totoong pakinggan natin. Sabi nga dito sa Amos chapter 3 verse 7. Basahin ko lang po For the Lord does nothing without revealing His secret to His servant, the prophets. So lahat po na plano ng Panginoong gawin ay gusto muna niyang ipaalam sa tao, pinadadaan sa kanyang mga prophets. At isa po ito si Pastor Perez. Ngayon, mga kaibigan, hindi po tayo makapagsinungaling. Kaya itong prophecy niya, mga kaibigan, ay ginawa niya ito. Ito ay prophecy niya noong October 10 at October 25 na nagkatotoo. Nagkatotoo po. Nagdatingan na po at may parating pa. Na may darating pa na super typhoon na mas malakas pa kay Bagyong Tino. Kahapon lamang may napanood tayong balita. Binalita na may darating na bagyo na mas malakas pa sa nagdaang bagyo, si Bagyong Tino. So, ang pangalan nito ay si Bagyong Uwan. Marami pa yan mga kaibigan dahil alam niyo po, hindi po yan ordinaryo lang na sasabihin ng ating magaling na presidente na kailangan natin baguhin ang ating isipan at tanggapin natin ang new normal. Abnormal na po ito dahil may gustong ipahiwatig at mensahe ang Panginoon sa ating mga Pilipino. Masyado na po tayong makasalanan, masyado na po tayo nahuhumaling sa mga idolatry. Sinasamba na po natin yung mga Diyos-Diyosan. Ano po yung mga Diyos-Diyosan mga kaibigan? Baka hindi po natin alam ito. Hindi lang yung Diyos-Diyosan na Diyos na imahe na sinasamba natin. Ito po yung pagsamba ng pera. Tingnan nyo natin ngayon yung mga kawatan. Yung mga kawatan dyan na ilang araw na, ilang buwan na, hanggang salita lang na may mananagot hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Billions, trillions na ninakaw sa mga Pilipino, wala pa rin nakukulong. Part ng idolatry yan, mga kaibigan. Part po yan ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ayan pa yung mga impluensya, yung power, kapangyarihan. Ano ang ginagawa nila para maka-escape? Nagtayo ng ICC para may protektahan. Nagpalit ng liderato sa Senado para may protektahan. So wala na po tayong pupuntahang iba, mga kaibigan. Kung ordinaryong isipan lang ang pag-iisipan natin, ang gagamitin natin sa nangyayari, marahil sasabi, suko na tayo. Marahil sasabihin natin, hindi na natin alam ang gagawin. Pero alam po ng Panginoon yan. Alam po ng Panginoon yan at may gagawin siya dyan. Dahil tulad ng prophecy na yan, karamihan ng nasa gobyerno ngayon ay working with Satan. Alam niyo bakit nasasabi at nakukumbinsi ako dito sa prophecy na ito ng isang pastor? Dahil ang mga ginagawa nila, makikita niyo sa mga ginagawa nila, ang mga kasinungalingan nila, pagpapanggap nila, at paninira sa kapwa nila, makikita niyo para lang mapagtakpan sila yung mga kasalanan ang ginagawa nila. Kawawa ang mga Pilipino, mga kababayan.
So pagnanakaw, kapangyarihan, isa po yan sa mga Diyos-Diyusan. Ha? Yung mga nasa pwesto na ayaw umalis, na kahit isinusuka na ng mga taong bayan. Ha? Yung mga makakapal ang mukha dyan. Diba? So, yan po ang Diyos-Diyusan na kung saan ang Panginoon ay galit na galit na. Ngayon, mga Pilipino, kahit anong gawin nating rally, magwalwal kayo, walang mangyayari dyan. Ubos ang laway niyo, tuyo ang mga laway ninyo, pagod kayo kinabukasan, walang mayayari sa rally hanggat hindi tayo lahat nagkakaisa. Hanggat nandoon pa rin yung ugali natin na mga kasalanang ugali na idolatry, yung pagsasamba ng mga politiko. Gusto natin makipagpatayan dahil lang sa mga politiko, sa ating mga pinaglalaban ng mga politiko, mga iniidolo. Itigil na po natin yan, mga kaibigan. Pagsisiyan na po natin yan. Mag-repent na po tayo dahil ang Panginoon ay kumikilos at galit na sa atin. Mayroon pang parating na mga dilubyo na darating sa ating buhay at yan po ay pre-prophesize na. Makinig po tayo dito. Kung nakikinig tayo doon sa mga psychic na yan, makinig po tayo dito sa mga prophets. Dahil ito po ay galing sa Panginoon na mensahe at mapapatunayan yun dahil nangyayari. Mga kaibigan, nabubuhay po tayo sa panahon ng deception. Diablo po, diablo na po ang nangyayari, ang namamayagpag sa ating bansa. Wala na, blind na po tayo sa katotohanan dahil ang ating mga isipan ay masyado na nilang nilason. Na gusto yung paniwalain, pilitin tayo. Mapapanood nyo yan, alam nyo mga kaibigan, na baka nagtataka kayo, minsan-minsan na lang ako magbablog dahil natutoxic na ako sa mga napapanood ko. Kabaliktaran ang sinasabi. Kesyo, karamihan ng mga Pilipino ay suportado pa rin ang gobyerno. Karamihan ng mga Pilipino natutuwa sa ganito. Ang totoo, kabaliktaran ang nangyayari. So, pinagluloko lang tayo. Trabaho po ito. Ito ba ay trabaho ng anak ng Diyos? Ito ay trabaho ng mga, servant. Servant ng diablo, ni Satanas. Kaya nga sabi ni Pastor Perez, ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ay nagtatrabaho kay Satanas. Maniwala kayo, totoo po yan. Makikita nyo sa bunga, sa mga trabaho, sa mga kilos nila. Tingnan nyo yung mga pinaggagawa nila. Mga kaibigan, wag po tayo magpalason or magpaloko, mga kaibigan. Sabi nga dito sa may babasahin lang po ako sa inyo na versikulo. Pasensya na mga kaibigan at medyo gusto ko lang po ito i-share sa inyo dahil nga karamihan na inoobserbahan ko sa social media, marami pa rin ang hindi naiintindihan at hindi na nalalaman ang katotohanan. Mga kaibigan, hayaan niyo po akong magbasa muna dito sa isang verse dito sa Book of Hosea. Chapter 4, verse 6, My people are destroyed. My people are destroyed for the lack of knowledge. Hindi po tayo naghahanap ng totoong katalinuhan at kaalaman. Nagre-rely lang po tayo doon sa mga politiko na pinagsasabi nila ng mga kasinungalingan. Pansinin po natin, lahat ng sinasabi ng mga taong ito na lumalabas sa bunganga, baliktad ang nangyayari dahil hindi po sila para sa Diyos. Hindi po sila para sa Diyos. Iyan po ang tandaan ninyo. Kaya tayong mga Pilipino, itong prangkahan sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi tayo nagkakaisa, hanggat may mga sarili kayong interes, hanggat hindi nyo tinatanggap na nagkakamali kayo, hanggat hindi kayo tumatalikod sa mga idolatry, hindi tayo ipagpapalain ng Panginoon. Wala pong pagbabago mangyayari sa Pilipinas. Mga kaibigan, itong mga tao na ating iniidolo, kesyo ito, si Senador paborito ko, kesyo ito si Presidente, makipagpatayan ako dito, kesyo ganito. Mga kaibigan, patuloy po tayo nagkakasala sa Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Huwag po tayo payagan ang Panginoon na tuluyan tayong sirain. Diba? Kasi galit na po ang Panginoon. Kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa,
Sa ngayon, wala tayong aasahan sa mga politiko. Maniwala kayo sa akin, wala tayong aasahan ngayon sa mga politiko. Tingnan nyo yung mga dating malalakas magsalita na laban sa gobyerno, laban sa mga katiwalayan. Nasaan ngayon? Tahimik. Andyan pa isang mayor. Ang galing niya mag-expose. Pagdating sa dulo, siya pang nanguna sa Davao. Mag-imbestiga, Nasa Manila nakawan, nasa Cebu ang baha, pero ang investigasyon nasa Davao. Huwag niyo akong pagmamaliin, Hindi po ako Maka-Duterte, wala po akong iniidolong tao. Kasalanan po yan. Yung sinasabi, kaya ang Panginoon ay galit sa atin dahil sa ating kasalanan sa pagsasamba ng mga idolo, mga imahe. Pero makikita nyo sa mga news, nakawan sa Manila, baha sa Cebu. Nasa Davao investigasyon. Ganon ang gawain ng mga alagad ni Satanas, yung mga nagtatrabaho kay Satanas. Wala po silang gagawing maayos sa atin kung hindi araw-araw tayong lulukuin, i-deceive. Mga kababayan, hindi nyo ba napansin? Walang foreign na nakatatanggap ang Pilipinas ng mga tulong. Walang tulong galing sa ibang bansa. Ito pa yung pagkayabang pa ng ating gobyerno. Nagsasalita pa na may sapat daw tayo na pundo para sa kalamidad. Kaya hindi daw ang ating Pangulo nang hingi. Sinong sabi dyan? Si Antikler. Ito isa pa rin to Kulang sa tulog. Itong undersecretary, itong yung undersecretary ng kulang sa tulog. Maraming kulang sa tulog dyan sa Malacanang. Kulang, kaya daw hindi nanghingi ng tulong dahil may sapat na pundo. Pinaglululoko nyo ang mga Pilipino. Alam ko balang araw mananagot kayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay kumikilos na. Kung ordinaryong tao lang ang nagbubulgar, nababayaran ninyo, nasusulan ninyo. Pansinin nyo, ilang beses, ilang mga tao na, may senador dyan, nagbulgar, nag-umpisa ng bulgar. Anong nangyari? Naging tuta, naging tagapagtakip na lang siya. Mayroon mayor nagbulgar, naging tagapagtakip na lang siya. Na lang, kumbaga parang hinihimay-himay na lang kung sino lang ang Hanggang ngayon, walang nakukulong, walang nananagot. Pero yung mga ordinaryong citizen lang na nagkamali, kulong agad, huli agad, magnakaw lang ng kahit gaano kaliit na Mabilis. Yung mga nagrarally dyan, nagpoprotesta, kulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon sa atin, nasaan ngayon? Nakakangit-ngit, di ba mga kaibigan? Pero, wag po tayo mag-alala. May gagawin ang Diyos diyan. Naniniwala ako na may mangyayaring maganda at hindi papayagan ng Panginoon yan. Maniwala kayo sa hindi bago matapos ang 2026 or middle ng 2026, magkakaroon ng pagbabago ang Pilipinas. At yung mga taong ayaw sisi at hindi mananagot ay pananagutin ng Panginoon. Maniwala kayo dahil ang Panginoon ay buhay. So, masaklap mga kaibigan. Ito pa ang masakit May napanood ako. Yung pronouncement ni General Browner. Brownie ba yun o Browner? Brownie? Ay, aso pala yung Browner. Browner. Na kaya natin makipag-away, makipaggera within 30 days. Ang tanong, kanino tayo makikipaggera? Wala naman tayo kalaban. Wala naman namang gusto umapi sa atin. Tayo lang ang naghahanap ng gulo. 30 days, isang buwan. Nasaan na yung mga bituin mo? Hindi ka ba nag-iisip? Ang buhay ba ng mga Pilipino ay hanggang 30 days lang? Paano kung mangyari sa Ukraine na nagbilang ng taon, 2 years, biglang iniwan ng mga allies? Halos mag-iyak-iyak na ang presidente. Saan populutin ang mga Pilipino? Gamitin ninyo ang isip ninyo. Huwag kayo magpadisig, mga kaibigan. Nakakangit-ngit, di ba? Ano ang akala nyo sa mga Pilipino? Hanggang 30 days lang ang buhay? Pagkatapos ng 30 days, paano kung hindi dumating yung mga inaasahan natin tulong?
yung mga allies. At saka wala naman sa atin gusto makipaggera. Nagpapagamit lang tayo sa mga bansa na gustong maggeras na katulad ng Pilipinas, ng Amerika. Kung pinanood nyo lang ang expose ni President Duterte, strategic kasi yung Pilipinas, kaya gusto nila ng China, kung sasalakay sa US, hindi makadiretso, haharangin muna sa Pilipinas. So, mangyayari, tayo ay gagawing tuta na, ginawa nga tayong tuta ng US dahil gusto harangin pa lang ang China bago pa makapasok sa Pacific Ocean, pa makapunta sa Amerika. So, saan mangyayari ang gera? Pareho pa rin ng nangyari sa World War II sa Pilipinas. Tayo. Paano kung walang nangyari sa isang buwan? Hindi naghinto sa isang buwan. Okay lang sana kung ang bubumbahin na yung mga bahay ninyo. Di ba? Okay lang sana. Pero kawawa kaming mga Pilipino dahil sa mga wamaling pag-iisip ninyo. Di ba? So, mga kababayan, hindi po tayo dito ma-confuse. Ito ay gawa ng dyablo. Ang kalaban po natin, kaya nangyayari ito sa Pilipinas, hindi po ordinaryong tao, kundi ang nasa likod dito ay dyablo. Kailangan na po natin gumising. Ayusin na po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Huwag na po tayo mag-rely sa mga politiko, sa mga po ano na yan, kung sino-sinong huda na yan. Sa Panginoon na po tayo makiusap. Dahil tanging ang Panginoon lang at siya lang ang ating pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Maiirita lang tayo doon sa mga lumalabas na mga gandang mga pangako, pangarap, pangako. Yung mga nakikipag-usap sa multo. O dyan pa lang mga kaibigan, ang presidente natin na nakikipag-usap sa multo. Yan po ay hindi gawain ng isang alagad ng Diyos. Yan po ay isang hindi magandang pag-iisip or isang, sabi nga nila parang yung hallucination ba? Sa mga adik, sabi lang nila, naririnig ko lang sa social media, gawain lang ng adik yung pagkalasing ka na or sabog ka na, yun, makakakita ka na ng mga patay na nagiging nakausap mo. So, nakakatakot. At yan po ay gawain ng dyablo. Pag hindi po tayo dumikit sa Panginoon, sa panahon ngayon, wala pong mangyayari sa atin. Masakit isipin, masakit pakinggan, pero kailangan po natin tanggapin. Iwasan, talikuran na po natin ang pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagsasamba sa mga politiko, na halos tayo makipagpatayan sa politiko. Iwasan na po natin ang kakamkam ng pera, pagnanakaw dahil hindi po natin dadala sa kabilang buhay. Naranasan ko na po yan dumating sa bingit ng kamatayan 3 beses na mga kababayan. Kaya ko sinishare sa inyo. Nakakaiyak pag ituninto ko sa inyo. Pag ikaw pala isang tao malapit na mamatay, I'm sorry, medyo naiyak lang ako. Dumating sa punto na narinig ko noon na sinabi ng doktor na mamamatay na ako. Alam nyo mga kaibigan, ang tao na pasag nasa malapit na ang kamatayan, hindi na iisipin yung mga kayamanan. Ang iisipin na kung paano mo napasaya ang Diyos. Paano nagawa mong yung misyon at paano ka naging tatay o naging membro ng iyong pamilya. Paano mo naalagaan ang iyong pamilya. Wala na po yung mga karangalan na yan. Wala na po yung mga kapangyarihan na yan. Yung pagka-popular mo dito sa kung saan man. Ang nasa bingit ka na ng kamatayan, ang kausap mo na ang Panginoon. Tatanong ka ngayon, kasi babalik ka na sa Kanya, mga kaibigan. Sa ayaw at sa hindi mo, haharap ka sa Panginoon at ang tanong, nung nabubuhay ka pa, anong ginawa mo para sa Panginoon? Huwag po tayo maging hipokrito na pag pinag-uusapan salita ng Panginoon na para bang ang corny natin. Ang yayabang natin. Wala tayo ipagyayabang sa harap ng Panginoon dahil alikabok lang po tayo. Nahihiya ako pag nakikita kong ibang tao na ang tataas magsalita. Parang akala mo Diyos na sila na hindi na sila mamamatay.
Panoorin mo si Congressman Saldico, yung matinding kawatan na kasapakat ng mga utak. Kung panoorin yung mga video niya, kung magsalita siya, ini-invite pa niya yung bagyo. Ha? Naalala nyo yung bago mag-eleksyon na nag-ano sila, bibigay sila ng mga ayuda? Anong sabi? Sa dami nang natatanggap, ha? Di lang ito isaktong salita, pero sa dami daw na natatanggap na ayuda galing kay Martin Romualdez. In-invite nila yung bagyo. Panoorin nyo yung video na yan. Napanood ko yan. Ngayon, nandyan na yung bagyo. Siya, nagtatago ngayon. Nasaan nga siya ngayon? Hindi na mahagilap. Tapos ito pang mga mastermind sa pagdanakaw, wala nang ginawa, kundi nakakairita, mga kaibigan. Pero alam ko na ang Diyos ang bahala sa lahat. Ang kailangan lang at hinihintay lang ng Panginoon, tayo ay magsisi. Talikuran natin ang idolatry. Pag hindi tayo nagkaisa, lalo na kayong mga Christian, tayong mga Christian, pag kanya-kanya lang kayo ng interest, tahimik lang kayo, anong silbi nyo pagka-Kristiyano kung tahimik kayo sa mga panahon na to? Huwag kayong maging tahimik kung totoo kayong Kristiyano. Huwag kayong maging tahimik sa panahon na to. Dahil ang hinaharap ng Pilipinas ay hindi gera ng ordinaryong tao, kundi gera ito ng mga kadiliman. Anong sinabi ni Prophet, ni Pastor Perez? Mga leader o mga nasa gobyerno, karamihan daw ng mga sa gobyerno ay working with Satan. Illuminati. Hindi po ito ordinaryo, kaya kayong mga Kristiyano dyan, I challenge you. Huwag kayong manahimik sa panahon ngayon, dahil kung manahimik kayo, peke ang inyong pananampalataya sa Diyos. Dahil ito yung panahon na dapat tayo na mga sundalo ng Diyos, dapat nag-iingay kayo dahil tayo ang pag-asa dito sa ating kapwa-tao. Tayo ang instrumento ng Diyos na gagamitin. Pero nagugulat ako, ba'y tahimik tayo? Karamihan ng mga church leaders tahimik. Bakit? Nababayaran na ba kayo? Pera na ba? Pera-pera na lang ba? Hindi nyo madadala yan sa langit pag namatay na kayo. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Pasensya na kayo mga kaibigan, at I hope dito sa video ito, mga kaibigan, magmuni-muni po tayo. Makasalanan ako, makasalanan ka, wala tayong perfecto. At lalo na, itong mga iniidolo natin. Huwag natin iliduhin yan panahon na ngayon na ang Panginoon ang kausapin natin. Mag-rely tayo sa Panginoon. Mayroon nga isang OFW na panood ko. Babae. Matagal siya sa Israel, nagtrabaho, nagpundar. Nag-ayos ng bahay, lahat na naipundar niya. Pagdating ng lindol, bagsak ang bahay niya. Pagkasunod noon, binaha pa. So, wala lahat yun. Pero, ito, di ko lang alam kung anong level ng pagka-demonic nitong mga politiko na ito. Na-imagine mo, mayroon isang mansion sa Forbes Park, ginawa lang imbakan ng pera. Samantala, nakikita ko palang na imbakan ng pera, bulk lang yan. Sila bahay na talaga, mansion na ang inimbakan ng pera. Hindi na yan normal na isipan ng tao, kundi inspired na yan ng dyablo. At hanggang ngayon, walang nananagot kahit isa. Mayroon silang, ito pang nagpapakita ng mga kulungan ng mga puro yabang. Nasaan, doon ko nga sinasabi, nasaan kayang mga utak ng mga ito? Inuna yung kulungan. Inayos na yung kulungan, pero wala pa nakukulong. Hanggang ngayon, wala nakukulong. Etong mga military, lalo na ito si General Browner, inuunang pakikipaggera, samantalang sarili niya, sarili niyang bayan, mga Pilipino, hindi kaya protektahan. Diba? Ayong nalaglag, na disgrasya ng helicopter. Saan ba yung dito sa Mindanao? 6 ang namatay. Diyan pa nga lang, hindi na kaya ang ating mga kagamitang pandigma. Yung helicopter, bagsak. Tapos maghahamon ka pa, mag-aano ka pa ng gera.
Sabihin mo, kaya natin, magpiprepare tayo pang isang buwan. Eh, ito nga lang, calamity pa nga lang eh. Pag-rescue pa nga lang, laglag na. Mayroon pa nga isa, nag-emergency landing. Nasaan yung mga katalinuhan ninyo? Nasaan yung pananampalataya niyo sa Diyos? Nabulag na kayo sa sarili ninyong karangalan. Nakalimutan ninyo na ang Diyos. Dahil sa nakikita niyong gintong kumikinang, dahil sa mga pabor, sa mga kung ano-ano pa dyan na natatanggap natin. Ganyan naman ang kalakaran ngayon, di ba? Mga kababayan, pagod na po tayo. Pero, nandyan po ang ating Diyos. Hindi po tayo pababayaan. Ikulong man tayo dito sa mundong ito, patayin man tayo dito sa mundong ito. Ang importante, nagawa natin na ang mensahe ng Diyos. Ang importante, nagawa natin ang misyon. I'm sorry mga kabayan, naiyak lang ako dahil naawa ko sa mga Pilipino. Kawawa. Mayroon nga isang ama na wala ng 10 miyembro ng pamilya. Nakakaawa, lalo na yung mga taong nadidisib sa katotohanan. Nakakaawa. Ang iniiyak ko, yung mga Kristiyano, yung mga sinasabing sundalo ng Diyos, nasaan kayo? Nasaan kayo, mga Kristiyano? Bakit pinababayaan natin ang bansa natin na magkagaganyan? Hallelujah! Kawawa ang bansa natin. Huwag po tayo maging tahimik. Natatakot ba tayo? Hallelujah! Gawin po natin mga Kristiyano ang misyon natin dito sa mundo. Alamin po natin ang rason bakit nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Hindi po tayo hinayaan ng Diyos dito sa mundong ito na mabuhay na walang misyon bawat isa sa atin. Mayroon po tayong misyon. Huwag po tayong magtulog-tulugan. Halos buong Pilipinas ay nasasakop na ng kadiliman. Kung naramdaman nyo lang yan. Nasasakop na ng kadiliman. Ang kasinungalingan ay naging katotohanan na. Hindi na po ito gera ng ordinaryo lang. Gera na po ito ng mga masasamang alagad ng kadiliman. Hallelujah. Pasensya na po kayo mga kaibigan. At pasensya na po na ano lang ako. Salamat sa inyong panonood at ni-encourage ko po kayo mga kaibigan, hindi man tayong perfectong tao, makasalanan tayo. Pero ang Diyos lagi nasa atin yan. Hindi tayo hihiwalayan. Lagi yan nagkakatok sa ating puso. Huwag mong sabihin na, huwag natin isipin ang sabihin ng ibang tao. Ang importante, ikaw at ang Diyos. Ay kilala mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos. Pabayaan mo kung anong sabihin ng ibang tao. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. God save the Philippines. Hallelujah.